Hello, kamusta at welcome back sa channel ko. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit sa isang taong sobrang laki ng ego? Hindi ang sigawan, hindi ang ganti, hindi rin ang mahabang paliwanag. Ang pinakamasakit para sa kanila ay ang makita kang masaya, tahimik, at hindi na sila ang sentro ng mundo mo. May nakilala ka na bang ganong tao? Yung tipong kapag hindi mo pinansin, biglang maghahanap ng paraan para mapansin mo ulit. Kapag nakita nilang umaayos na ang buhay mo, bigla silang magpaparamdam. Pero noong ikaw ang nangangailangan, parang wala silang pakialam. Nakakatawa, no? Kasi minsan, hindi naman talaga ikaw ang gusto nila. Ang gusto nila, yung pakiramdam na may kontrol sila sa'yo. Kung tutuusin, halos lahat tayo nakaranas na niyan. Maaring dating partner, dating kaibigan, katrabaho, o kahit kamag-anak. May mga taong hindi kayang tanggapin na kaya mong mabuhay nang hindi sila kasama. At kapag nakita nilang hindi ka na umiikot sa kanila, doon nagsisimulang masaktan ang ego nila. Pero sandali lang, hindi ibig sabihin nito na kailangan mong gumanti. Hindi rin ibig sabihin na kailangan mong ipahiya sila o tapatan ang ginagawa nila. Ang pagwasak sa ego ng isang tao ay hindi tungkol sa paninira. Mas malalim pa roon. Ang tunay na paraan ay ang pagkawala ng kapangyarihan nila sa emosyon mo. Isipin mo ito. Kapag may batang nang-aasar, ano ang madalas mangyari kapag naiyak ka? Mas lalo ka niyang aasarin. Pero kapag ngumiti ka lang at ipinagpatuloy ang ginagawa mo, ilang sandali lang, siya mismo ang magsasawa. Bakit? Kasi hindi niya nakuha ang gusto niyang reaksyon. Ganyan din sa totoong buhay. Maraming tao ang nabubuhay sa validation. Ang lakas nila ay nanggagaling sa reaksyon ng ibang tao. Kaya kapag lagi kang galit, laging nagpapaliwanag o laging nakikipagtalo, para kang nagbibigay ng gasolina sa apoy nila. Pero kapag natutunan mong kontrolin ang sarili mo, doon nagsisimulang manghina ang impluwensya nila. May isang kwento akong narinig noon. May isang lalaki na ilang buwan nang sinisiraan ng dating katrabaho. Halos lahat ng kakilala nila kinakausap para sirain ang pangalan niya. Ang inaasahan ng naninira, magagalit ang lalaki at makikipag-away. Pero ang ginawa ng lalaki, pumasok lang siya sa trabaho, inayos ang performance niya, naging mabait sa mga tao at hindi nagsalita laban sa naninira. Lumipas ang ilang buwan. Napansin ng mga tao na magkaiba ang sinasabi at ang ipinapakita. Unti-unting nawalan ng naniniwala sa naninira. Hindi dahil ipinaglaban ng lalaki ang sarili niya sa salita, kundi dahil ipinakita niya sa gawa ang katotohanan. Doon nagsimulang mabasag ang ego ng taong gustong sirain siya. Alam mo kung bakit? Kasi ang ego ay gustong laging tama, gustong laging may audience, gustong laging may control. Kapag wala na siyang nakukuhang reaksyon, para siyang taong sumisigaw sa isang bundok pero wala nang bumabalik na echo. Isa pa sa pinakamabisang paraan para masaktan ang ego ng isang tao ay ang tunay mong pag-unlad. Hindi yung fake na pagyayabang sa social media. Hindi yung magpo-post ka lang para magselos sila. Madaling makita ng tao kung alin ang totoo at alin ang pilit. Ang tunay na pag-unlad ay tahimik. Mas gumagaan ang pakiramdam mo. Mas maayos kang matulog. Mas maingat ka sa mga salitang binibitawan mo. Mas pinipili mo ang kapayapaan kaysa drama. At higit sa lahat, hindi mo na kailangang patunayan ang halaga mo sa kahit sino. Napansin mo ba? Habang tumatanda tayo, unti-unti nating nare-realize na ang pinakamahalagang laban ay hindi laban sa ibang tao, kundi laban sa lumang bersyon ng sarili natin. Dati konting insulto lang, gusto nating sumagot agad. Dati kapag hindi tayo pinuri, pakiramdam natin may kulang. Dati kapag may nanghamak sa atin, ilang gabi tayong hindi makatulog. Pero kapag natutunan mong kilalanin ang tunay mong halaga, parang unti-unting nawawala ang ingay ng mundo. At iyon ang kinatatakutan ng taong may malaking ego. Hindi dahil natalo mo siya, kundi dahil hindi ka na niya kayang kontrolin. May magandang kasabihan na nagsasabing, ang taong may tunay na lakas ay hindi kailangang ipakita araw-araw. Napakalalim ng mensaheng iyon. Kapag sigurado ka sa sarili mo, hindi mo kailangang makipagpaligsahan. Kapag alam mo ang halaga mo, hindi mo kailangang makipagtalo para lang patunayang tama ka. Kapag payapa ang isip mo, hindi mo kailangang sirain ng ibang tao para lang maramdaman mong mataas ka. At doon nagsisimulang mabasag ang ego ng sino mang umaasang mananatili kang mahina. Dahil ang inaasahan nila, hahabulin mo sila. Ang ginawa mo, hinabol mo ang pangarap mo. Ang inaasahan nila, iiyak ka habang buhay.
Ang ginawa mo, ginamit mo ang sakit bilang inspirasyon. Ang inaasahan nila, hindi ka makakabangon. Ang ginawa mo, mas naging matatag ka kaysa dati. Minsan, ang pinakamagandang sagot ay hindi salita. Isa itong bagong bersyon ng sarili mong hindi na nila kayang abutin. Kapag dumating ka sa puntong hindi mo na kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa bawat taong mali ang tingin sa'yo, may kakaibang gaan sa pakiramdam. Parang dati, bawat komento nila, bawat parinig, bawat post na, alam mong ikaw ang pinatatamaan, kailangan mong sagutin, kailangan mong ipagtanggol ang pangalan mo. Pero habang lumalalim ang pag-unawa mo sa buhay, mapapansin mong hindi lahat ng laban ay dapat pinapatulan. May isang simpleng halimbawa. Isipin mong may taong paulit-ulit kang tinatawag sa isang pangalan na alam mong hindi naman ikaw. Halimbawa, tinawag kang sinungaling. Kahit alam mong nagsasabi ka ng totoo, kung sigurado ka sa sarili mo, kailangan mo bang paulit-ulit na patunayan na hindi ka sinungaling? Sa umpisa baka oo. Pero habang tumatagal, marirealize mo na ang opinyon ng isang taong sarado na ang isip ay bihirang mabago ng mahabang paliwanag. Doon pumapasok ang katahimikan. Hindi dahil wala kang isasagot, kundi dahil alam mong hindi lahat ng tao ay karapat-dapat sa oras at enerhiya mo. At alam mo ba kung ano ang nangyayari sa taong umaasang makikipag-away ka? Nalilito siya dahil ang inaasahan niyang eksena ay hindi nangyari. Inaasahan niyang magpapalitan kayo ng masasakit na salita. Inaasahan niyang pareho kayong mapapagod. Pero ang ginawa mo, ipinagpatuloy mo lang ang buhay mo. Masakit iyon sa ego ng taong gusto kang kontrolin. Kasi kapag hindi ka na nila kayang galitin, parang nawalan sila ng hawak sa'yo. May mga tao ring sanay na sila ang laging hinahabol. Sila ang hindi nagre-reply agad. Sila ang biglang nawawala para ikaw ang unang mag-message. Sila ang nagbibigay ng mixed signals para ikaw ang maghabol. Hindi dahil mahal ka nila, kundi dahil gusto nilang maramdaman na importante sila. Pero kapag tumigil ka sa paghahabol, may nangyayaring kakaiba. Bigla silang magtataka. Bakit hindi na siya nagme-message? Bakit parang okay lang siya? Bakit parang hindi na ako mahalaga sa kanya? Ang totoo, hindi mo naman sinasadyang saktan sila. Pinili mo lang ang respeto sa sarili kaysa sa paghabol sa taong hindi sigurado sa'yo. Napakalaking kaibahan noon. Kasi ang taong may respeto sa sarili, hindi namimilit. Hindi siya nagsusumamo para mahalin. Hindi siya nakikipag-agawan ng atensyon. Alam niyang ang tamang tao ay hindi kailangang pilitin. At kung may aalis, hahayaan niyang umalis. Masakit sa umpisa, oo. Pero mas masakit ang habang buhay kang kumakapit sa taong paulit-ulit lang ipinaparamdam na hindi ka sapat. May isa pang bagay na madalas nakakalimutan ng maraming tao. Ang tunay na confidence ay tahimik, habang ang ego maingay. Ang ego gustong laging may palakpak. Gustong laging may pumupuri. Gustong laging siya ang bida sa kwento. Pero ang taong tunay na matatag, kahit walang pumalakpak, tuloy pa rin ang ginagawa niya. Nag-iipon siya. Nag-aaral siya. Nag-aalaga siya ng katawan. Inaayos niya ang relasyon niya sa pamilya. Mas pinipili niyang umunlad kaysa makipagkompetensya. At alam mo ba kung bakit ito mahalaga? Kasi ang pinakamagandang revenge ay ang buhay na hindi na umiikot sa taong nanakit sa'yo. Hindi mo na kailangang i-update sila. Hindi mo na kailangang ipakita bawat achievement. Hindi mo kailangang siguraduhin nakita nila ang bagong sasakyan mo, bagong negosyo, o bagong relasyon. Kapag totoong masaya ka, hindi mo na kailangan ng audience. May napansin akong ugali ng mga taong talagang nagtagumpay sa buhay. Hindi sila abala sa pag-prove. Abala sila sa pag-improve. Isang letra lang ang pinagkaiba ng dalawang salita, pero napakalayo ng kahulugan. Ang prove ay para sa ibang tao. Yan ba improve by phrase sa maslema. Kapag ang focus mo ay mag-improve araw-araw, kahit 1% lang, unti-unting nagbabago ang buong buhay mo. Mas nagiging mahinahon ka. Mas nagiging matalino ang mga desisyon mo. Mas hindi ka madaling matrigger. At higit sa lahat, mas nagiging masaya ka kahit walang approval ng iba. Nakakatawa isipin na minsan, ang taong gustong pabagsakin ka ang nagiging dahilan para mas maging maayos ang buhay mo. Dahil sa ginawa nila, natuto kang magtakda ng boundaries. Natuto kang pumili ng tamang tao. Natuto kang mahalin ang sarili mo. At natuto kang hindi ibigay ang kapayapaan mo sa kahit sinong gustong guluhin ito. Kapag umabot ka sa ganitong antas ng pag-iisip, hindi na mahalaga kung ano ang iniisip nila tungkol sa'yo. Mas mahalaga na kapag humarap ka sa salamin, kaya mong ngumiti ng walang pagsisisi. Kaya mong sabihin sa sarili mo, ginawa ko ang tama. At minsan iyon na ang pinakamalaking panalo. Hindi ang mapahiya ang taong nanakit sa'yo.
kundi ang makita mong hindi ka na katulad ng dati. Mas matatag, mas kalmado, mas matalino, at higit sa lahat mas malaya. May isang bagay na bihirang pag-usapan kapag ang usapan ay tungkol sa ego. Akala kasi ng maraming tao, ang ego ay laging maingay, laging mayabang, laging gustong makipagpaligsahan. Pero ang totoo, may ego ring tahimik. Ito yung taong hindi nagsasalita, pero sa loob-loob niya, gusto niyang makita kang bumagsak para maramdaman niyang lamang pa rin siya. Kaya huwag kang magtaka kung may mga taong biglang lalapit sa'yo kapag may problema ka, pero nawawala kapag maayos na ang buhay mo. Hindi dahil masama silang tao sa lahat ng pagkakataon. Minsan, hindi lang nila kayang tanggapin na may mga taong umaangat kahit wala silang kontrol dito. Dito pumapasok ang isang napakahalagang aral. Huwag mong gawing misyon sa buhay ang patunayan na mali sila. Gawin mong misyon ang patunayan sa sarili mo na kaya mong maging mas mabuting tao kaysa kahapon. Magkaiba ang dalawang iyon. Kapag ang ginagawa mo ay para mapahiya sila, hawak pa rin nila ang direksyon ng buhay mo. Pero kapag ang ginagawa mo ay para sa sarili mong paglago, ikaw na ang may hawak ng manibela. Parang nagtatanim ng puno. Hindi mo araw-araw hinihila ang dahon para mas mabilis lumaki. Dinidiligan mo lang, pinapaarawan, inaalagaan. At darating ang araw, mamamangha ka na lang sa laki nito. Ganon din ang buhay. Hindi kailangang madaliin ang tagumpay. Hindi kailangang ipagsigawan ang bawat maliit na panalo. Hayaan mong ang resulta ang magsalita para sa iyo. May mga tao kasing sanay na kapag may narinig silang balita tungkol sa iyo, iniisip nilang alam na nila ang buong kwento. Pero ikaw lang ang nakakaalam kung ilang gabing hindi ka nakatulog. Ilang beses kang bumagsak. Ilang pagkakataon kang gusto ng sumuko pero pinili mo pa ring bumangon. Kaya bakit mo hahayaang ang opinyon ng taong hindi alam ang buong laban mo ang magdikta ng halaga mo? Hindi ba mas magandang ipagpatuloy mo na lang ang paglalakad? May kasabihan na nagsasabing, hindi mo mapipigilan ang mga tao na magsalita, pero mapipili mo kung bibigyan mo ba ng espasyo ang mga salita nila sa isip mo. Napakalalim niyan. Kasi sa totoo lang, hindi tayo nasasaktan sa lahat ng sinasabi ng tao. Nasasaktan tayo kapag pinaniniwalaan natin ang sinasabi nila. Kung may magsabi sa iyo na wala kang kwenta at alam mong hindi iyon totoo, bakit mo dadalhin buong araw ang bigat ng salitang iyon? Minsan ang pinakamagandang depensa ay ang malinaw mong pagkilala sa sarili. Kapag alam mo kung sino ka, hindi ka madaling mabuwag. Kapag alam mo ang mga prinsipyo mo, hindi ka madaling maligaw. Kapag alam mo ang tunay mong halaga, hindi mo kailangang humingi ng approval sa bawat taong makakasalubong mo. At iyon ang pinakakinatatakutan ng taong may malaking ego. Ang makita kang payapa kahit sinubukan kanilang guluhin. Hindi dahil gusto mong ipamukha sa kanila ang pagbabago mo, kundi dahil natural na bunga iyon ang pagpili mong mahalin ang sarili mo. Sa bandang huli, mapapansin mong hindi na pala sila ang laman ng isip mo. Hindi mo na iniisip kung namimiss ka ba nila. Hindi mo na iniisip kung naiinggit ba sila. Ang iniisip mo na lang ay kung paano magiging mas mabuting anak, mas mabuting magulang, mas mabuting asawa, mas mabuting kaibigan, at higit sa lahat, mas mabuting tao. At alam mo kung ano ang pinakamagandang bahagi noon? Habang abala silang binabantayan ang buhay mo, ikaw naman ay abalang binubuo ang sarili mong kinabukasan. Habang naghihintay silang bumagsak ka, ikaw ay unti-unting umaakyat. Habang inuubos nila ang oras sa paghusga, inuubos mo naman ang oras sa pagkatuto. Doon mo mararamdaman ang tunay na kalayaan. Hindi kalayaang wala ng problema, kundi kalayaang hindi na kontrolado ng opinyon ng ibang tao ang emosyon mo. Kung may isang bagay kang dapat tandaan pagkatapos ng video na ito, sana ito iyon. Ang pinakamabisang paraan para wasakin ang ego ng isang tao ay hindi ang pagganti. Hindi ang pagpapahiya. Hindi ang panlalait. Kundi ang pagpapakita na hindi nila nagawang sirain ang pagkatao mo, na kahit nasaktan ka, natuto ka. Kahit iniwan ka, bumangon ka. Kahit minamaliit ka, patuloy kang nagsumikap. At kahit hindi ka nila pinahalagahan, natutunan mong pahalagahan ang sarili mo. Iyon ang tagumpay na hindi kayang nakawin ng kahit sino. Kung umabot ka hanggang dito, gusto kong malaman ang opinyon mo. Naranasan mo na bang makatagpo ng isang taong napakalaki ng ego? Ano ang natutunan mo sa karanasang iyon? Ibahagi mo sa comment section. Baka ang kwento mo ang maging inspirasyon ng ibang taong dumaraan din sa parehong sitwasyon. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito,
huwag mong kalimutang pindutin ang like at mag-subscribe sa channel. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa buhay, relasyon, mindset, at mga simpleng aral na makakatulong para mas maging matatag at mas payapa ang bawat araw. Lagi mong tandaan, hindi mo kontrolado ang ugali ng ibang tao, pero kontrolado mo kung paano ka tutugon. At sa bawat pagkakataong pinipili mong maging kalmado, maging matalino, at piliin ang kapayapaan kaysa gulo. Hindi lang ego ng iba ang nawawalan ng kapangyarihan. Mas lalo mong pinapalakas ang sarili mong pagkatao. Mag-ingat ka palagi, patuloy kang lumago, at huwag mong kalimutang ang pinakamatamis na tagumpay ay ang buhay na puno ng respeto sa sarili, kapayapaan sa puso, at tunay na kaligayahan. Hanggang sa muli.